Hi guys. So today ay magwo-walking tayo papunta naman sa bundok. Di mo ko awal. Hello. Hello. Nakahapon po. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I'm going to share with you the real reason why we are not reading our Bible, or we are not motivated to read our Bible. But gusto ko lang ipakita sa inyo kung saan tayo ngayon. Malapit lang dito sa amin ito. Yung sa mga unang video natin, nagwo-walking tayo dun yun sa bayan. At ngayon, iba naman yung place natin. Dito tayo ngayon sa Bamban, sa barangay namin. At ito ay papunta sa view deck. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung view dito sa taas. Ang i-share ko sa atin ngayon is kung bakit tinatamad tayo na magbasa ng salita ng Diyos. Ang hirap pala magsalita pag paakyat, pangat, hinihingal ka. Yan o, pababa. Dito tayo sa unang view deck pa lang to, kasi doon may mas mga taas pa eh. Pero sa tingin ko hindi na natin yun naaabutin kasi first time lang natin ulit ngayon, kaya hinihingal tayo. Tingnan lang natin kung saan tayo aabutin. So balik tayo dun sa ating topic. So the reality is nandito tayo ngayon sa modern era kung saan napaka-normal lang ang panonood sa mga social media platforms. Normal na lang sa atin ang mag-scroll, manood ng video, and it's a part of our daily life. At parang hindi na natin matanggal. Kumbaga, from day to day ng buhay natin, doon tayo kumukuha ng mga information, ano na nangyayari sa paligid. Pero hindi natin alam na malaki pala yung epekto nito sa buhay natin. Na ginagawa ng mga reels is pinapaikli niya yung retention span na meron tayo. So isa yun sa dahilan na kung bakit hindi tayo motivated to read the Word of God. Kasi nga overstimulated tayo ng mga content na napapanood natin sa YouTube, sa even YouTube, sa Facebook, sa TikTok. So pag nag-transition tayo, pag magbabasa tayo ng salita ng Diyos, hindi na tayo nakakatagal. Hindi na tayo nakakatagal ng 5 chapters or even 3 chapters. Hindi na natin nahihimay-himay yung salita ng Diyos kasi nga nasanay tayo sa maikling panahon lang na atensyon ang naibibigay natin. So yun yung pinaka-una din na dahilan. Pangalawa is yung pagiging pamilyar natin sa salita ng Diyos. Yung sinasabi natin na alam na natin yung kwento or nabasa na natin yung buong Bible from Genesis to Revelation. So para bang iniisip natin na pamilyar na tayo, wala nang bago sa salita ng Diyos. Kaya minsan na lang natin to buklatin or hindi na tayo nakakapagbasa consistently ng salita ng Diyos. Madalas nangyayari itong ganito, itong familiarity sa mga matatagal ng mga mananampalataya na hindi na sila masyadong nagbubuklat, hindi na sila masyadong nagbabasa kasi nga akala nila alam na nila lahat, sa ulado na nila lahat ng kwento, which is yun ay trap
sa atin bilang mananampalataya. Kasi ang katotohanan, kahit basahin natin ng basahin ang salita ng Diyos, hindi mauubusan ng mensahe ang Panginoon para sa atin. So kahit nabasa mo ang Bible ng ilang beses sa loob ng isang taon, meron kang matututunan. Merong bago na kapupulutan mo ng aral mula sa salita ng Diyos. Sila sa Menro office of Menro. Parang galing sila sa Pita or Babuyan kasi this coming 25 merong tree planting doon. Kasama din kami doon kasi i-cover namin yung tree planting. Medyo malayo yun, barangay na yun dito. So balik tayo doon sa ating topic, no? Pero ang katotohanan niyan, kahit na nabasa na natin yung salita ng Diyos from first page to the last page, is gusto pa rin ng Panginoon and it is commanded for us to observe every day and night yung sa salita ng Diyos. Also, it teaches us to be humble. Tanggalin yung pride natin. Kasi minsan pag marami na tayong alam, akala natin okay na yon, sapat na yon. Pero hindi totoo, no? Nagkakaroon ng pride kasi pag ganun na, porket familiar na tayo, ay hindi na natin bubuklatin ang salita ng Panginoon or wala na tayong motivation to read the Word of God. So yung pangatlo natin is comfort versus conviction. Minsan pinipili natin lagi, hindi lang minsan kundi lagi, yung tinatawag na comfort sa ating buhay kaysa dun sa conviction. Minsan pagod na pagod tayo sa trabaho, galing ng service, gabi na umuwi, galing ka pa ng trabaho mo, kakain ka na lang, pagkatapos matutulog ka na agad-agad without reading the Word of God. Kasi nga gusto mo na agad ng pahinga, gusto mo matulog, lagi mong pinagbibigyan yung flesh, no? So ganun yun minsan nauuna yung comfort. Kasi mas masarap matulog, mas masarap unahin yung pag-i-scroll, panonood sa social media, kaysa sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi yun yung gusto ng laman natin. Comfort, entertainment, yun yung gusto ng laman natin lagi. So, yun. Kaya, meron tayong lack of motivation sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. And then, last is yung tinatawag na relationship over ritual or relationship versus ritual. Minsan, iniisip natin na ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay parang ritual, no? Na kailangan mong gawin tuwing umaga at tuwing gabi para bang pag hindi mo nagawa ay nagigilty ka. So, tama naman yun, no? Nagigilty tayo sapagkat leading yun ng banal na espiritu sa atin. Nabasahin natin yung salita ng Diyos. Pero hindi natin nagagawa. Pero ang tanong, ano ba ang motivation natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Sana yung maging motivation natin doon is yung relationship natin sa Panginoon. Hindi yung nagiging ritual na siya. Babasahin ko to kasi sabi ng Bible, basahin ko. Tama naman yun. Sinusunod natin yung salita ng Diyos dahil gusto natin. Wait lang. Wait lang. Tapusin muna natin tong packet dito. So yun nga, dapat yung maging motivation natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos is yung relationship natin sa Panginoon. Meron kang personal na relationship. Naiisip mo ang Diyos, nasasaktan ng Panginoon kung hindi mo siya inuuna
nasasaktan ang Diyos kung hindi natin pinaprioritize yung kanyang salita. So, iniisip natin siya as a person na meron tayong relasyon sa kanya bilang Diyos. Kaysa sa yung magiging motivation natin is yung nagiging ritual na lang. Sinabi kasi ng pastor namin, sinabi kasi ni pastor, sinabi kasi sa Bible na ganito. Tama na sundin natin, pero mali yung motivation natin. Our motivation always comes from our relationship with Him. So, dapat yung motivation natin, ba tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, is to know God, to have a deeper relationship sa Panginoon. So by that, hindi tayo mahihirapan. Hindi natin pipilitin yung sarili natin na magbasa ng salita ng Diyos. For the sake na nasabi lang natin na sumunod tayo sa Panginoon, na sumunod tayo sa ating pastor, na sumunod tayo sa commandment na basahin ng salita ng Diyos. So, dapat ang ating motivation ay nanggagaling sa ating puso, yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon. So, hindi tayo mahihirapan kasi galing sa puso yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. So, kung ikaw ay isang Christian, kagaya ko na nahihirapan din, nabuklatin ulit ang salita ng Diyos. Nahihirapan ka magbasa, wala kang motivation to study the Word of God. So, itong mga problema na to na pag-usapan natin kanina, nabanggit ko sa video na to, is ito yung mga problema madalas na kailangan natin i-address at kailangan natin bigyan ng solusyon. Okay? So, kung ang problema mo is dopamine, gusto mo lagi nanonood ka, nag-i-scroll ka sa Facebook, gusto mo lagi na nai-entertain ka, at yun ay nagiging hadlang na para magbasa ka ng salita ng Diyos. So, I suggest na limitahan natin yung ating screen time. So, yun ang isang bagay na maganda na gawin natin. At kung sa tingin mo naman na familiar ka na sa salita ng Diyos, maybe mataas na yung ating ego, no? Medyo ma-pride na tayo towards when it comes to the Word of God, na para bang sinasabi natin na marami na tayong alam sa salita ng Diyos at di na natin kailangan pabuklatin ang salita ng Panginoon. Actually, hindi natin kumbaga ang tahimik pala, no? Ako lang pala yung maingay dito. So yun, saan na ba tayo? Sa familiarity. So nagkakaroon ng pride sa ating puso kapag iniisip natin na alam na natin lahat o marami na tayong alam. So kung ganun man yung ating kaisipan, is mag-step down tayo ng kaunti, at mag-slow down tayo ng kaunti. At isipin natin na ang salita ng Diyos ay higit sa kung ano man yung knowledge na meron tayo, no? Ito ay guide natin sa ating araw-araw na pamumuhay at kalakasan natin sa araw-araw natin pakikibaka as a Christian. So sa pangatlo is yung comfort, no? So minsan gusto lang natin lagi convenient, comfort. Ang magandang gawin natin is iset aside din natin minsan yung comfort sa buhay natin at harapin natin yung salita ng Panginoon. Mahirap kasi i-deny mo yung flesh, i-deny mo yung gusto ng laman, na ang gusto na ng laman ay manood lang, mag-Facebook lang, mag-scroll lang. So, yun, kailangan mong i-deny. Kailangan mo tanggalin lahat ng mga comfort na yan sa buhay natin. Yung tulog, pahinga ka na agad. Bagamat ganun talaga minsan, pero at least we are trying na labanan yung ating labanan yung gusto ng laman natin, at i-prioritize natin yung salita ng Diyos. And then panghuli, yung natawag na nagiging ritual na lang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi na siya nagiging
relationship sa Panginoon. O nagiging mali na yung motivation natin sa pagbabasa ng salita ng Diyos, no? Kumbaga nagiging task or chores na lang siya sa buhay natin, which is hindi maganda. So kailangan nakabase pa din siya yung intention ng puso natin doon sa relationship natin sa Panginoon. Dahil meron tayong Diyos na rinirespeto, kinikilala at ginagalang. So kinakailangan natin igalang ang kanyang salita. So we need to read the Word of God. So disclaimer, I am not perfect. Hindi ko rin sinasabi na araw-araw ako nakakapagbasa ng salita ng Diyos, na gabi-gabi ako nakakapagbasa ng salita ng Diyos. There are times sa buhay ko na paminsan-minsan hindi na ako nakakabasa. Minsan naman tuloy-tuloy at minsan tuloy-tuloy din na hindi nakakabasa ng salita ng Diyos. At yung mga nabanggit ko na 4 na bagay na yon, minsan yun talaga ang dahilan kung bakit hindi ako nakakapagpatuloy sa pagbabasa ng salita ng Diyos, or meron akong tinatawag na kakulangan sa motivation sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So kung nakarelate ka dito sa video na pinag-usapan natin, at kung para sa iyo tong ganitong uri ng content, please subscribe to my channel para ma-update ka sa mga susunod pa nating pag-uusapan dito sa channel na to. So ang mga i-share ko dito ay hindi lamang patungkol sa buhay pananampalataya, kundi sa iba pang mga bagay na pwede natin pag-usapan, about man yan sa ating hobby or sa work or sa mga buhay-buhay na meron tayo. So kung meron kayong mga katanungan, concerns or questions na gusto nyong itanong or gusto nyong sabihin as feedback dito sa video na ginawa ko, pwede nyong i-comment dyan sa baba sa comment section, and then babasahin ko yan, at kung may time ako magre-reply ako sa next video na gagawin ko. So thank you guys for watching. Kung umabot ka dito sa dulo, maraming salamat, and see you guys on the next video. Ingat kayo lagi, and God bless. Ang ganda sana dun sa may bandang taas pa kaso hindi ko nakakaya. Kaya pa naman, pero gusto ko nang bumaba. Baka pag umangat pa kasi ako, mas marami pa ako masabi. Zambales na yan, Zambales. Kasi dito sa amin, dulo ang Infanta ng Pangasinan. Pinakadulo sa Pangasinan, Infanta. Pababa sa sa south. Tas next na municipality is Santa Cruz, Zambales na. Yun yung kasunod na municipality dito sa amin, which is doon kapitbahay lang namin ang Daang Kalikasan.